So nandito tayo ngayon sa Motorcycle City Taytay para i-review ang Sniper 155, yung standard version. At ayan na nga mga dude, nandito na tayo sa loob ng Motorcycle City Taytay para i-review ang kanilang unit na Sniper 155, yung standard version na gray black or yung power gray. Bago ang lahat, kung bagong padpad ka pa lang dito sa channel ko, ay huwag mong kalimutan na mag-like, mag-subscribe and then i-hit mo yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa nating video. Kung pang-forma at papugian lang ng motor ay isang Sniper 155 sa talagang lingunin sa daan. Bukod sa napaka-komportabling sakyan ay talagang siksik-liglig din ito sa mga features. Bonus pa na maibubuga din ito sa pabilisan. Ang tanong, siya na nga ba ang king of underbone? Malalaman natin yan. I-review natin ang lahat-lahat sa motor na to, ang kanyang specs, ang kanyang mga features, tapos i-walk around review din natin to, ang kanyang looks, tapos sa huling bahagi ng video titingnan natin yung kanyang SRP, tapos kung magkano ang pwede nating i-down at saka yung mga monthly amortization nila. So tara, wag na nating patagalin to. So punta tayo sa kanyang specs. Ang kanyang engine specs ay liquid-cooled 155cc, 4-stroke, single overhead cam, 4-valve FI, may BBA na nagpapaganda ng performance ng makina from low, mid to high RPM. Equipped na rin ito ng assist and sleeper clutch. Hindi ka rin mabibitin sa isang to dahil may 6-speed manual transmission. Napakalakas na rin ang underbone na to dahil may 13.2 kW at 9,500 RPM ang kanyang maximum power. At may maximum of torque naman ito na 14.4 Nm at 8,000 RPM. At katamtaman lang din ang laki ng kanyang tangke dahil may fuel tank capacity ito na 5.4 liters at may fuel consumption naman ito na 48.62 km per liter. May katipira na rin sa gas ang isang to dahil sa fuel injected na nga ito. Ang kanyang compression ratio ay 10.5:1. Ang kanyang bore and stroke ay 58 by 58.7 mm. Tubeless na nga ang kanyang gulong sa unahan na may sukat na 90/80 by 17. Disc brake na rin ito na may single fat caliper. Ang kanyang front suspension ay napakaganda laruin dahil nung sinubukan ko ito ay napaka-responsive ng kanyang telescopic fork at sakto lang din ang lambot. Naka-single monoshock naman ang kanyang rear suspension at kaya naman pala napakaganda nito sa cornering dahil ang kanyang gulong sa hulihan ay may sukat na 120/70 by 17. At mas maganda din to dalhin sa mga racetrack dahil may kalaparan nga ang kanyang gulong sa hulihan. Naka-tubeless na rin ito na may disc brake sa hulihan na may single fat caliper. LED na rin ang kanyang headlight at ang kanyang taillight maliban sa kanyang mga signal light. Ang mahalaga information about sa motor na to ay nandito sa kanyang full digital panel. Naka-negative LCD display, may white font, tapos may blue background, may Yamaha logo sa taas, nandyan ang kanyang neutral indicator, engine check, high beam and low beam, turn signals, temperatures check, gear indicator, RPM indicator, speedometer, fuel gauge, at nandito sa ibabang bahagi ang button na kapag pinindot mo ay makikita ang orasan, tachometer, average fuel consumption, odometer, trip 1 and trip 2. Dumako naman tayo sa kanyang mga switches. Dito sa kaliwa ay nariyan ng high beam, low beam, passing switch, turn signals, and then yung horn. Sa kanan naman ay nariyan ng kill switch, hazard switch, at syempre yung electric start. Napakahalaga niyan dahil walang kickstarter ang Sniper 155. Ang Sniper 155 ay may seat height na 795mm. Tamang-tama sa ating height dahil ako ay may height na 5'6". Kahit ikaw ay mga 5'2", kayang-kaya mo pa to. Medyo tiptoe ka nga lang. May bigat din ito na 119 kg, so hindi naman siya ganun kabigatan. Tapos may ground clearance ito na 150mm. Napakaganda din ang handling ng motor na to at yung kanyang turning radius. Bukod sa napaka-komportable nito dahil upright position ka sa motor na to, pinapakalambot din ang kanyang upuan. Tara at i-walk around review na natin tong Sniper 155 standard power gray. Ayan, sa unahan makikita natin napakaangas tingnan, napaka-pogi. Ayan, so modern looking siya sa unahan. May Yamaha decals dito sa unahan. Ayan, so tapos may parang matte finish. Yun, kombinasyon ng gray at may silver. Ayan, napakalamig sa mata nito. Ayan yung kanyang LED na headlight. Tapos ayan yung kanyang mga decals dito sa unahan, dito sa may kaliwa natin nakasulat dito 6 speed. Ayan, tapos yung kanyang mga ilaw dito, ayan napakalinis tingnan. Dito sa ibabang bahagi, ayan yung kanyang signal light, bulb type pa siya. Dito sa kanan, ayan may sniper, may silver na lining tapos may orange na lining. Alright, so dito tayo sa kaliwang bahagi. Ayan,
Majority sa kulay ng motor na to ay gray talaga, tapos may konting silver, tapos may mga lining lang na kulay orange. Ayan yung Yamaha logo. Tapos dito, pagbaba mo dito, ayan yung kulay ng kanyang mags, orange. So bumagay dito sa maliliit na decals dito ng mga lining. Ayan, may Yamaha, may Sniper. Sa baba may 155. Alright. Ayan o, napakalinis tingnan. Tapos parang merong mga vent yata dito, ventilation. Ayan. So, ayan, Yamaha, Sniper, fuel injection. Ayan, pagdating dito sa bandang puwetan, ayan, may VVA or variable valve actuation. So, ito yung kanyang makina, napakalinis din tingnan. So, ang kanyang gear pedal, ayan, so aapakan mo lang siya tapos sisikwatin. Pagdating dito, ayan yung apakan ng ating back ride. So, napakaganda dahil alloy siya. Ayan yung kadena niya. Swing arm, block. Alright. Pagdating dito sa likuran, ayan. May monoshock tayo. Tire hugger. So, dito sa bandang puwetan, nakikita natin yung liquid cooled na nakasulat dito. Ayan yung kanyang chain cover. Kulay orange na mags. Ayan, yung kanyang mags talagang napakatindi din dahil napakalaki. Talagang matindi to pang cornering. Ang laki ng gulong, oh. Nakikita nyo mga dudo. 'Di ba? So, pag akyat mo dito, ayan yung kanyang tail light. Yung lagayan ng plaka, may plate light din. Yung dalawang signal light niya dito ang sexy tingnan, no. Oh, 'di ba? So, ang kanyang signal light, ayan. Nakikita nyo, naka-bullet type siya. Ang kanyang grab bar, so glossy finish. Malambot din yung upuan niya dito. Alright. O, diba? Yan yung kanyang meter panel. So, ayun yung appearance niya dito sa may right side, ano. So, pagdating dito sa kabilang bahagi, ano, ayan yung kanyang muffler na may silver na end cap. Tapos yung kanyang disc brake. Alright. Pagdating dito, ayan. So, apakan pa rin ang back ride natin. Yun, napakalinis tingnan yung kanyang. Dito sa muffler, may heat guard siya. Ayan. So, ang ganda. Pagdating dito, may dia seal. VVA pa rin dito na nakasulat. Foldable yung apakan ng back ride natin. Yung apakan ng driver. Walang kickstart. Tapos yung brake pedal. May nakasulat na Yamaha dito sa may makina niya. Pag angat, ayan yung Yamaha logo pa rin. Yamaha Sniper 155. Yung silver and orange na lining dito, ayan yung Sniper silver din. Alright, so napakaganda talaga ng motor na to. Kaya para halos taon-taon ay nag-a-upgrade yung motor na to. From 150 naging 155. Tapos may VVA na. Dahil sa ganda ng performance ng motor na to, plus ang kanyang mga features, napaka-komportable imaneho, ay masasabi kong isa na rin talaga siya sa mga candidate para maging underbone king. Sa iyong palagay, masasabi mo bang siya na ang underbone king? So comment down below mga idol. Ang Sniper 155 standard version ay may SRP na 123,900. Pwede ka mag-down dito ng 9,300 at magma-monthly ka sa 3 years ng 6,606. At kung magna-down ka naman ng 37,200 ay magma-monthly ka lang ng 4,713 sa 3 years mo. So that's it for today's vlog mga dude. At kung umabot ka hanggang sa huling bahagi ng ating video, baka naman pwedeng paki-like, subscribe, and then hit nyo na rin yung notification bell para maging updated kayo sa mga gantong klaseng video. That's it for today's vlog mga idol. So ride safe always. Thanks for watching. Bye-bye.